sa'yo ang aking buhay. Ikaw at ako dahil ano'y lahat. Na ako'y isila, ngunit malala dahil sa'yo ay hinala ko dahil ako'y isila. At patao ay mayroon kaya hinulay tayo pinulay na lahat kundi ang tao ang kailangan kundi ako ulitin, kundi ko nalbigyan palaya ang buhay kung ano. Buhay kung hilang sa'yo, kundi ako nalalahat. Sa'yo ako inayo nang ako'y isila. Nagpatao ay mayroon kaya pinulay tayo pinulay na lahat kundi ang tao lahat kilala kundi ako ulitin, kundi ko nalbigyan palaya ang buhay ko'y halon. Ang buhay ko'y hilang sa'yo, kundi ako nalalahat. Sa'yo ako okay, ganito ay isang magandang araw sa ating lahat. Sa lahat po na sa atin ay nanonood dito po sa ating programa ang NGNTV Broadcasting on Air. At ngayon ay samahan niyo po kami panood po ng isang oras na ating po gagawin ang talakay at pag-aaral ng mga salita ng Diyos. Ang tatalakayin po natin ay ito po yung nakasulat sa Efeso 4 ang talata ay 4 na meron na isang katawan at meron isang espiritu. Kung sa panahon natin ay
nakikita natin na halos lahat ng mga Kristiyano ay nag-aangkin na sila ay katawan nila ating Panginoon. Kaya lang, hindi po lahat ng nagsasakiyan na sila ay katawan ni Kristo. Ito po ay totoo at dapat natin paniwalaan. Kaya kailangan natiyak po natin, nakita natin ang katotohanan kung ano ang tinutukoy na katawan ng ating Panginoon. Tandaan po natin, narito ang nanlitawan na iba't ibang paniniwala at relihiyon na nag-aangkin sila na sila ay totoo at nasa kanila ang katotohanan. Pero dito po sa NDNTD Podcast, ito po ay natuturo ng mga kanata na ayon sa Biblia. Kaya dito po ninyo na nakikita yung mga totoong aral na kadalasan ay hindi na po ito itinuturo na nasa karami na nananaral at na pastor at na Desa. Kaya kung nais po ninyo na sundantayan ang ating programa, ito po ay araw-araw na inyong pong nakatanong mula po ng dito Sunday ay pagpapit po ng alas 8. Ngayon po kasi ay nanitayo kasi nakaroon po ng technical problem. Pero ganito lang, tayo po ay tatalakay muli ng mga araw na nakasulat po sa Biblia. Sapagkat ito po ay napakahalaga na tayo ay nakaalam kung ano ang talagang itinuturo ng Biblia. Okay, salahin niyo po kami ang talata po na ating babasahin. Ito po nasa Efeso 4, ang talata ay 4. Ito po yung ating pag-aaralan at ating hihinay-hinayin. Ito po. Dito po sa Efeso 4, ang talata ay 4. Ito po ang sinasabi po ng Biblia. Ito po dito, may isang katawan at isang espiritu. Gaya naman ng pagkatawan sa inyo sa isang pag-asa ng pagkatawan sa inyo. Ayan. Kaya po ay naunawaan po natin ito. Ito may isang katawan at isang espiritu. Gaya naman ng pagkatawan sa inyo sa pag-asa ng pagkatawan sa inyo. Naaaral po itong talata na ito ay nababasa na po natin. Kaya lang, hindi po natin binibigyan kung ano ang sinusukoy nito. Naaaral ito ay nababasa ninyo, pero ito ay parang sa pagkaraniwan lang nung binabasa po ninyo. Pero ito po ay may napakalaki kaugnayan sa kaligtasan ng tao. Na kung ang isang katawan iyon at ang isang espiritu na sinusukoy dito sa talata na doon silawan ang tao. Saan po silawan ang tao? Doon sa isang katawan at doon sa isang espiritu. Kaya ito po, titignan natin kung ano po na ang sinusukoy na isang katawan at isang espiritu. At kung ito ang nakita natin yun, isang katawan, paano po tayo nagiging kasahagi o kasilan doon sa sinusukoy na isang katawan. Okay, ulitin po natin sa nasa. Isang may isang katawan. Yan, ang hinanit po dyan ay naliit na laki. Yan, naliit. Katawan. At dito naman, ang hinanit ay lalaki. At saka ang sinusukoy ay lalaki, espiritu, ito po ay sinusukoy sa nanlilikha sa ating Diyos, sa ating anak. At pagka naman ang sinusukoy ay naliit laki, ito ulitin natin
naunawaan natin. Kapag ang tinutukoy naman, maliit na katawan o king. Yan, king. Ito po ay tinutukoy sa individual o tao. Yan, may tao yan na pinakana-kana. Kasi saka ang tinukoy ay katawan na nakikip, naaari ito ay tinutukoy sa katawan ni Kristo. Katawan ni Jesus. Pero ang ginamit nito, may isang katawan. Ayan. May isang katawan, ulitin natin, may isang katawan at isang espiritu. Yan. Kasi inihanin po na yun, gaya naman ng tantawan sa inyo. Sa isang tan-asa ng tantawan sa inyo. Isang Panginoon, yan, tinukoy na. At isang tananamtalataya. At isang bautismo, yan. Dito nalinaw na to eh. Yan. Ano kasi, meron daw tinutukoy na isang Panginoon at isang tananamtalataya. Ibig sabihin, hindi pwede na lahat ng paniniwala ay iisa. Ay, kasi sa panahon natin ngayon, nakikita natin ang mga katakturan kahit nakakaisa ng aral, nakakaisa ng paniniwala, ang dating sa kanila ay sila ay iisang katawan. Ang sabi ko sa talata, hindi ko pwede sa'yo, ang sabi, isang pananampalataya. May isang katawan, isang Panginoon at isang pananampalataya at isang bautismo. Kasi sinunod sa talatang 5, isang Diyos at Allah ng lahat. Nasa lahat, paibaba ng lahat, at sa lahat, at nasa lahat. Yan. So, titignan natin. Sa ating panahon po kasi ay saka ang isang mananarar ay isang pastor ay wala alam sa Bible. At hindi na alam kung paano sa tinawan ng Diyos. Kung saan na nakakilala na siya, nakaroon sa nakaalam na sa salita ng Diyos sa Bible. Kaya ang isip nila, lahat ng uri na kahit nakakaisa ng paniniwala at aral, kapag ikaw ay nagkakilalang pastor, o kaya ay isang Kristiyano, ang isip nila ay nakakasama, nakakapatid, isang katawan. Kahit nakakaisa ng sandahan, nakakaisa ng pananampalataya, nakakaisa ng paniniwala, pero sila ay nakakasama dahil ang isip nila ay pare-pareho na lang sila naniniwala sa Diyos. Kaya ang tao ay nandadala nasa paniwala sa laling sistema at laling aral. Na dito natin tatandaan, ang isang lingkod ng Diyos, kinakailangan, alam niya ang tapakaisa. Kinakailangan siya ay tumatayunanan kung ano ang totoong aral. Katulad po yan, itinuro ni Santo sa Galatia, uno ang talata ay 8 at itong talata na to ay alam po natin sa panahon natin ay napakarami ang mga pastor at nananaral na sila ay natuturo. Pero hindi na po nila itinuturo noon sa nitong aral. Ito, nasa natin. Dito po sa Galatia 1:8, nasa tuwa kahit kami o isang anghel na mula sa langit ang nayaran sa inyo ng anumang ebanghelyo. Kayo na kayo, oy! Na isa sa amin itinatayara sa inyo ay masakwil. Ngayon, sasayin ko ninyo. Sa ating panahon ay wala na pong nananaran nito. Wala na pong natuturo na kahit sa kami o isang anghel at humanda
At kung ang kanilang ituturo at ipapalaran ay kaliwa sa salita ng Diyos, kaliwa sa kasayakan ng siya, ang pagkalitan Diyos ay natakwil. Wala na po nangyayari. Bakit? Kasi halos lahat ng mga takto sa panahon natin ay nakaligaw-ligaw. Na kanya-kanya ng daan, nakitulo ang bawat isa sa kung ano ang kanyang nais. Ang lahat ng sa kanila ay nakilala sila na isang Kristyano, nakilala sila na isang pastor at nagdadawa. Hindi na nila sinisila kung isasaan na ng araw o katotohanan. Hindi na nila sinisiyapan kung yung tao, yung pastor, kung anong uri ang kanyang dalang-dalang aral. Hindi na lahat na gayon. Ang lahat na sa kanila, na ikaw ay nakilala nila, na ikaw ay naniniwala sa Diyos, at natuturo sila sa nila, ang isip nila ikaw ay kaisa, kasana, o kaya ay kakilala o kaibigan. Pero kansitan nyo, kahit kanita, na nasa ulo sa kanila, kahit kanita, o isang anghel, na nangyayari ang nangyayari sa inyo. Na anumang ebanghelyo na isa sa amin itinatayara sa inyo ay matakot. Nakita niyo? Ang nilasusuan ng kanyang Diyos, nananatili sila sa kung ano ang nakasulat sa Bible. Kasi alam nila na sila ay isinuso ng Diyos. Ang isang tao na isinuso ng Diyos, talaga kung ano ang nakasulat sa kanila, yun ang kanyang isusuro kahit naluan sila. Pero ang taong hindi isinuso ng Diyos, ang isusuro yan, lahat tayo ay nagkaisa. Lahat tayo ay nakalakala. Dahil lahat naman tayo ay lingkod ng ating Panginoon. Kaya wala na sa kanilang bilaan. Yung sinabi ng Panginoon sa Mateo 24 ang talata 4 ang kanila, nag-iyak kayo, na Juan kayo, na iligaw. Nilunan. Sa talkot na rami, ang nakikita rito sa aking tayanan, na may nagsasabi ako ay Kristo at ililigaw. Ililigaw ang marami. Sa kanila wala na ito. Bakit wala na? Kasi noon kanilang dalang aral ay hindi naman talaga aral na dahil sa Diyos. Ang ginawa na nila, nagsasag sa kanilang Bible, natuso, at nila sila natuso na kung nakaanaman, humahalo na sila. Kaya ang dala nila aral ay turo sa kakaipa, turo sa inhil, sa kasanakana. Sinasabi nila mahal nila ang Diyos, mahal nila ang Panginoon, pero itinatakwa naman. Itinatakwa nila nagharap-harap sa ang Panginoon. Ngayon, bakit nila itinatakwa? Kasi hindi nila alam na ang ating Panginoon sa Kristo, siya ay ang salita ng Diyos. Kaya ang isang tao o mga tao na sila ay nakasama-sama, na sila ay nakakaisa ng aral at paniniwala, ito ay katunayan na sila ay hindi nakakakilala sa Panginoon. Kaya na ang sabi sa Efeso 4, ang talata ay 4, ay sabi nila ang ganito. May isang katawan at isang espiritu. Sa sila ng isa, hindi ito ang dalawa. At lalong hindi tatlo. Kung hindi tatlo, lalong hindi apat. Hindi sabihin, hindi ito lahat na nagtatakilanan. Sila ay katawan ng Panginoon o kaya ay lingkod ng Panginoon. Sila ito ay pinikilala nito. Kaya kung ikaw ay nais mo na nakaroonan sa tuon kaugnayan sa Diyos, kaya kailangan, ang hanapin mo
ay kung sino ang mga taon lumalakan sa kung ano ang totoong talagang talakaya. Na ang sabi sa talatang 5, ang sabi, isang Panginoon, isang talagang talakaya, at isang bautismo. Ano ang tinutukoy yan? Kaya kailangan ang isang grupo na mananampalataya ay nagkakaisa sila doon sa iisang Panginoon na kanila kinikilala, iisang araw. Hindi pwede na kayo ay nagkakaisa ng talalaw. Hindi pwede. Nagkaisa na kayo ng talalaw, pero kinakailangan pagkakaisa dumating sa inyo noong katahayagan na hindi nila unawaan at dumating tinatanggap ito. Kasi nagkakaroon ng tanlalatas. Kaya ang naling araw, hindi pwede nagkaroon ng tanlalatas. Halimbawa, ang araw na sa Kristo ay hindi Diyos. Ang itinuturo ka ng Biblia, si Kristo ay Diyos. Kahit anong gawin nun, tanlalatas ay hindi yan nakakasukat. Hindi nakakasya. Ano po ang tinutukoy nito? Ang sabi sa Diyos, isang Panginoon at isang pananampalataya. Ano po ang tinutukoy na isang pananampalataya? Ibig sabihin yan, kung ikaw ay naniniwala sa Panginoon, ganito ang aral, ganito ang bautismo, kaya kailangan pareho kayo. Iisa ang inyong sinasampalatayanan. Iisa ang inyong paniniwala. Kaya kinapasok ko sa inyo. Sa ating panahon, nasa karami na sandahan ang nakakana-kana, nakakaisa, nagtetelefon. Nakakaisa sila hindi ito dahil sa salita ng Diyos. Dumadalo sila, lumalaki ang kanilang panahan. Kahit yan dito sa ental, ganyan nangyayari. Kahit sa ental, karamihan na ng takto, nakakana-kana. Nakakaisa sila hindi dahil sa aral. Hindi dahil sa salita ng Diyos. Hindi dahil sa sila. Sila ay nakakaisa, hindi. Sila ay nakakana-kana at nakakaisa dahil sa kanilang sakiyanan. Yun po ang totoo. At naging sa denominasyon. Ngayon, denominasyon pastor, daw, at isang relihiyon. At isang tarkat ng paniniwala. Nakikita natin, lahat ng sandahan at lahat ng pastor, sila ay nakakana-kana ngayon at nakakaisa. Hindi ito dahil sa salita. Ano ang kanyang pinagkakaisahan? Sa kayanan. Ano pa ang pinagkakaisahan niya? Hindi salita ng Diyos. Nakakaisa sila dahil ang akala nila yun ay tala. At yun ay talatandaan na tayo ay nasa kahuli-hulihang panahon na. Bakit pa nasabi na tayo nasa kahuli-hulihan na? Ang sabi sa Biblia, sa Mateo, darating ang time na ang lahat ng tangkirang dalo ay tititunin. At ito ang didikusin. Ang ino ko yung didikusin, sila po ay nakakaisa. Ang tangkirang dalo na sinasukoy, ito ay nakakaisa na uri. Sa literal, meron Jakarta, Draft, meron isa-isang dahon, isa-isang klaseng dahon, isa-isang klaseng Kaya yan nakikita natin, ang isang nasasakasaka ito kulakalit ng dalo, nakikita natin, at saka ito sinakla, halo-halo yan nasa karami. Hindi lang iisa ang uri yan. Pero sila ay nakakaisa doon dahil sila ay tinanian. Hindi katulad ng tanay. Ang tanay, nanahanunan, pero kainan-ina. Ang nanakan tulong tanay yan.
Ganun din po sa spiritual. Nakakaiba ang may tao, nakakaiba ang may pastor, hindi po dahil sa salita ng Diyos. Hindi po dahil sa pananampalataya. Akala kasi natin kapag nakakakulita tayo ng mga kalahan, lalo sa internet sa atin, na sila ay mayroong itinatay completed. Kaya, uso-uso na yun na completed kaya saan. Meron sa tala, kanadakwiha, at hindi na completed yun ay talakwihan, tagandahan, tasikatan, nakakaroon ng konstitusyon. Kaya kung ikaw ay naliit at iyong completed, hindi ka tutuntahan ng tao. Kasi ang hahanapin ng tao na sila ay komportable ang katawan. Nalaitanawin, naroon ang nasikat na nasakto na kilala ang nagkasi. At doon sila pupunta. Pero ito na tao na ito na kanilang sinasamahan, ay hindi naman talaga totoo nagdadala ng salita ng Diyos. Oo na sila ay nakikilala na nakatanda sa iglesia, na ang isip nila kapag isang tao ay leader na at nakilala sila sa leader, ay akala na yun ang tinutukoy na matanda sa iglesia. Tandaan natin, ang tinutukoy na matanda sa iglesia, nung ikaw ay tunong-tuno ng doktrina at aral, hindi ko ito dahil sa ikaw ay marami na kasakot. Ang talalawa na kaya ka tinatawag na matanda sa iglesia, dahil ikaw ay nakasagtayo ng gawain na ikaw mismo ay nag-umpisa at nagkaroon ka ng mga pastoro. Ang tawag sa'yo ay matanda sa iglesia. Yan sinusukoy. Pero sa panahon natin, napakarami ang mga naglitawan na nakikilala sila ay mga nakatanda sa iglesia. Hindi dahil sila ay nakilala bilang isang totoong matanda. Kung nakilala sila dahil sila ay namimili ng pera. Tatayuan ka ng sundahan, bibilihan ka ng sasakyan. Kaya ang nasakto na naniliit at nahihirap, na wala di alam sa salita ng Diyos. Kapag sila ay nagbigay ng sasakyan, natayuan ng sundahan, kung sino ang nagbigay sa kanila ng pera, yun ay kanilang kinikilala matanda sa Diyos. Kaya napansin tayo, natatunayan ko na sila ay nagdulaan na asastor. Ano tinutukoy na dulaan na asastor? Sa panahon natin ang tinutukoy na ay nalalaki kilala natatanda. Natatanda sa Diyos. Naya dulaan. Na kaya na sila ay nakilala, hindi ko dahil sa salita ng Diyos. Ang isang totoong matanda sa iglesia, sinisinop niya ang kanyang ministry. Hindi na ito inihahalo sa kahit anong na kaniniwala o relihiyon o nakakasala. Talagang isinusukol niya ito dahil alam niya na may ipananampalataya at may ipananampalataya. Hindi na ito ihahalo. Tuturuan na noon kanya nakasakutan na kayo ay huwag nakikihalugilo sa araw ng tao. Yun ang totoo na tanda sa inyo sa meron kong nalakakit sa kaluluwa. Ulitin natin. May isang katawan at isang espiritu. Isang Panginoon. Isang pananampalataya. Isang dapat. Sa panahon natin, ang dami nakikilala na matatanda sa iglesia. Lalo nakita natin pinakakano-kano na sakto na nakakainda na araw at doktrina. Alam niyo kung hahanap pa niya isang totoong matanda sa iglesia. Nakasala. Na ang totoong dinuwan. Talagang sinisinop niya yung kanyang ministry. Alam niya kung paano ka nalakan ng tala. Yun ang kinikilala, totoo na tanda sa iglesia. Talagang tinuturuan niya yung kanyang mga nakasakutan
na isang taluon lang ang kanilang dapat paniwalaan. At dapat iisang katawan, ano yun? Yung bride of Christ. Ang bride of Christ ay yung katawan ni Kristo. Iisang taluon, iisang talagang tataya. E sa panahon natin, ang dami ng litawan na niya, nakikilala niya, natatandakan niya ka. Hindi na kandelaminasyon. Naging panoon ng mensahe ang daming peke. Nakalayo sila ay nakilala na tandakan niya ka dahil tinayuan ka ng sandahan. Nang ikaw ay tinayuan ng sandahan, nasa ilalim ka na. At nung nasa ilalim ka, sinagdukol ka ng mga material na bagay. Binandihan ka ng sasakyan, sinukonsultahan ka ng pera, kaya ang ginawa no, kinikilala mo ka na tandakan niya ka. Eh nung ikaw nakakilala ka tayo, wala ka nakakilala sa kanya eh. Paano nakakilala mo tandakan niya ka? Ang totoo na tandakan niya ka, ito ay nagtadaro. Siya ay nagtatayo ng ministry. Nagdudukas at ang totoo na tandakan niya ka, ang pinupuntahan nito, hindi yung Amerika, hindi yung China, hindi yung Singapore, hindi India, na siya ay tatanong-tanong na sa nasundahan na sundahan. Dito ko kasi nag-ibig mo. Ano yun, nakikita natin, ang dami ng kilalang natandakan niya ka. At hindi na natandakan niya ka. Nakikilala din sila na sila nila, missionary. Akala nila ay isang missionary, na ikaw ay tutunta sa India, sa Africa. At pag-uwi mo, ikaw ay nakikilala yan, natandakan niya ka. Hindi yun. Ang isang missionary, kaya ito tinawag ng missionary, ang tutuntahan nito, noon lugar o dako na hindi ka nakikilala ang ating Panginoon sa Kristo. Yun ang kanyang tutunta. At kung sakali lang, ito ay pumunta sa isang lugar na nakikilala na ang Panginoon. Pero tinitiyak niya na yun ay kanyang kaisang espiritu. At doon ay natatayo ito ng gawain. Yun ang natutuon ng kanyang Diyos. Nakita ko niyo? Ang kanyang puso, ang kanyang damdamin, ibahagi ang salita ng Diyos doon sa hindi ka naaabot ng mensahe o salita ng Diyos. Nakatulad ng ginagawa na ating ni Asosasado. Ang tatakita ko sa inyo. Dito sa Roma 15, para nakita natin. Roma 15 ang talata ang 20. Ito ay isa sa pagkakakilanlan na isang totoong missionary. Ito, talata 20. Aking nilayon na naipalaran ang ebanghelyo hindi doon sa natagalitaan na kay Kristo. Upang huwag ako nagtayo sa ibagaw ng pinagpapalitan ng iba. Si Pablo ay kilalang missionary. Si Pablo ay kilalang apostol. Saan man sa natunta, ang tinutuntahan na ang lugar o dako na hindi ka nakikilala ang Panginoon. Pero sa panahon natin, nasa karami ng pastor na nakikilala nila na natatandakan nila ka, hindi na kandelaminasyon. Naging panoon ng mensahe, ang tutuntahan, sindahan ng sindahan ng sindahan. Noon nangyayari. Okay na sana kung tutuntahan ng sindahan eh. Hihikayatin na siya na nakita niya kung ano ang kaindahan ng araw. Hindi na ka ngayon. Pero kung ikaw ay nakikianon-anon lang, kahit mali ang araw niya at nakikirite all ka lang, yun ang mali. Tandaan natin, ang isang totoo niya kanya Diyos, sinasalita niya kung ano ang nais ng Diyos.
Bakit? Dahil isinusunod nyo. Kaya, balikan natin, nung sinusukan dito, nais ko din nilang diin. Dito sa Efeso 4, talatang 5. Nais ko ito ay din ng diin. At ito ay nalala natin. Para nakita natin kung ano nga ba ang sinusukoy na katawan na ating Panginoon. Ito. Dito sa Efeso 4 at talatang 5. Para naintindihan natin. Asan niya ang ganito? Isang Panginoon, isang pananampalataya. Ang sinusukoy yan ay naroon sa iisang katawan. Na ang taglay nila ay iisang espiritu rin. Okay, dito na nakita yan. Ulitin natin ha. Dito na nakita, ulitin natin. Ulitin natin ha. Para nakita nyo yun. Ano kami nito? Isang Panginoon at meron sa isang pananampalataya. Naroon ito sa noon na iisang katawan. At doon sa noon na iisang katawan na yan, naroon na iisang espiritu. Na kanilang pinapakaisahan. Ano yun? Yung aral. Yung doktrina. Hindi sila nakakaisa-isa ng pananawa at aral. Meron silang taglay na iisang pananampalataya. Iisang damdamin, iisang puso. Pareho sila na natatanaw doon sa salita ng Diyos at nandiyan sa mensahe ay iisa na kanilang nakikita. Pero sa panahon natin kapag ikaw ay wala kang spiritual na mata, hindi mo makikita kung ano ang mali at tama. Bakit? Tingnan nyo. Bakit nakasama-sama ang karamihan? Hindi lang sa denominasyon. Naging sa noon ng mensahe. Nanunatan natin na completing. Hano-hano, sana-sana. Anong dahilan? Dahil, iisa ang kanilang nakikita. Iisa naman. Tara-taraho. Anong tara-taraho? Nakakaisa tayo. Iisang katawan kay Kristo. Wala sila nakikita isang kulay. Parang dalan. Ang isang dalan na namaklase ang kanilang pananaw. Meron dalan, na ang kanilang nakikita ay puro itim. Itim lahat. Kahit ng electoral, potele, ako ng dilaw. Kahit ako sa ito na tanaw, iisa kulay itim. Yun ang isang dalan. Panalawang dalan, dalawa klase kasang dalan yung isang dalan, na hindi nakakakita, meron sa nakikita liwanag, na kulay puti. Puro puti na lang. Kaya na kanya nakikita ay blurred. Pareho ang tanaw niya, kahit na itim, na puti, na dilaw, na asuro. Tapos, pinitingnan niya ay iisa ang kulay. Pero ang isang tao na meron tanongin at nakikita, pag siya ay tumatanaw, nakikita niya kung ito ay itim, ito ay tula, ito ay asol o dilaw. Nakikita niya ang kapakaida. Ano ang ibig sabihin nito? Sa ating panahon, nakikita natin, napakarami ang nagtatakilalan na pastor at nagdalawa na ang tanaw nila ay iisa lang tayo. Iisa lang. Lahat tayo ay nilkon na ating Panginoon. Na kahit nakakaisa ng paniniwala at aral, ang isip nila, sila ay nakakatasiran, nakakasama. Bakit? Kasi sila ay dalan. Hindi sila nakakakita ng tamang aral. Wala sa kanila ang totoong liwanag. Yung liwanag ng aral na kansanan. Hindi nila nakakalaw. Nakita ko niyo? Kaya kung ano ang tito sa literal, hindi ang tumitito sa spiritual. Na kung bakit sila ay nakakana-kana, hindi dahil sa salita ng Diyos. May ipagdadal sila sa nakakaisahan. At ang tao
na nataktor, na nasindahan, na sila ay nakakana-kana at nakakaifa na tetenufe. Ang tawag sila sila ay spiritual na kanayanan niya. Tingnan natin. Ito ang kanya sa Efeso 5 ang talata 5. Tingnan natin ha. Efeso 5 ang talata 5 hanggang 13. Ito, tingnan natin. Para nakita po natin. Talata 5. Ang kanya ang dito. Sapagkat talaktak ninyong Diyos na sinuman nasakiatin o nahanay o nasakin na isang natampandapanayat Diyos-Diyosan ay walang anulang nananahin sa kaharian ni Kristo at ng Diyos. Talata 6. Huwag kayo nadaya ng sinuman ng nila palitang walang kaduluhan. Nalatitin natin ito kung ano ito. Sapagkat dahil sa nayagdada na ito'y dumarating ang dalit ng Diyos sa mga anak ng tatuway. Huwag kayong nakikidahadi. Sa ang kanila talata, huwag kayong nakikisana. Saan? Doon sa nataon na kayanan niya, spiritual. Ano yung tinutukoy na spiritual na kayanan niya? Yung nasakiatin. Ito, sakita ko na sa inyo. Sino man? Ano? Sakita ko na sa inyo. Sino ang tinutukoy yan? Talata 5. Sapagkat talaktak ninyo nito na sino man nasakiatin o nahanay o nasakin. Ano ang tinutukoy na sino man? Ang tinutukoy na sino man na nataktor ng dadawa na nagtatakilala sila ang mensahero o tagatayana ng Biblia. Sila ang tinutukoy na tanto na sino man na nasakiatin. Ano ang tinutukoy na nasakiatin? Sila ay nakakana-kana kahit nakakaisa ng araw at paniniwala. Nakakaroon sila ng panliliin, pagkakaisa, dahil sa kanyang puso na nahanay. Ano ang tinutukoy na nahanay? Ito, tingnan natin. Ano ang tinutukoy na nahanay? O nahanay? O nasakin? Ano ang tinutukoy yan? Nakakaroon sila ng isang tasasana-sana espiritual na sakikiatin. Hindi dahil sa kanyang kundi dahil sa kanyang kahalayan ng isip at ng puso na ang tinutukoy ay nakalapit. Ang hayanan nila ay nakaroon ng pera na nihawa ang buhay. Nakaroon ng material ng bagay, nakaroon ng sasakyan, nakaroon ng nanandahan. Kaya nagagawa nila ang nakitang asawa espiritual kahit nakakaisa ng araw at paniniwala. Ginagawa nila ito dahil ang kanilang kaluluwa ay tuloy na karumihan. Ang isip nila sila ay dalar. Totoo naman silang dalar eh. Dalar sila sa harap ng tao. Sa katawan, dalar sila. Wala kang naititinta sa kanyang anyo. Wala kang nakikita duta. Sila ay nasa kasalanan. Nananain ka sa kasalanan. Walang kasintapan. Pero ang kanilang puso, ang kanilang kaluluwa, naroon ang tinutukoy sa aral. Sa salita ng Diyos. Nahanay sila. Ang sabi ni Jesus, Juan 15 talata 14. Kayo'y nanilinis na sa nananagitan ng salita na sa inyo'y aking sinasalita. Tandaan natin, nagkaida ang panlilinis sa katawan at sa noon. Isang katawan na to, kahit ikaw kaya nang itong linisin.
Nalayo kaya sa napapalagisyo, si Dario anak, naluhay kaya na kanuka na Kristiyano, at aakalain nila ipang ang totoong Kristiyano. Nagnasa ka araw-araw, dalaw ka. Pero ang nakakapalinis naman sa kaluluwa ng tao, hindi na ikaw. Yun, dalifay na aral ng salita ng Diyos. Kaya ang salita ni Jesus, Juan 15 ang talata 3, kayo'y nalilinis sila sa tananahitan ng salita. Ano ang salita? Katuruan, aral. Nakasaka ito sinanhan ng tao, dalifay na aral, at hindi sa nakikitang kompromiso. Hindi sa nakikiasin espiritual. Nakikita lang sa espiritual. Siya ang tinutuko na dalisan ang kanyang kaluluwa. Pero kung ikaw naman, kahit gaano ka kadalaw sa salaw ng tao, kahit pinipilala ka sa natanda sa iglesia, pero kung ang lahat naman ay nais mo katanik, ang inuhan mo katanik, katinusin. Nais mo sila katinusin at nakakanda na araw at doktrina, ikaw na ang pinakamarumi sa harapan ng Diyos. Tuloy-tuloy ang iyong kaluluwa na kadumihan. Tuntahan natin yun. Efeso 5 ang talata ay 27. Tingnan natin. Para nakita natin. 27. Utan kanilang, ito. Tingnan natin ha. 27 para nakita natin. Ito, talata 27. Utan ang iglesia ay naiharap sa kanilang sarili na naluwalhati na walang dulis o kunabot o anumang daday, kundi ito'y nararapat na din banal at walang katintakan. Okay. Dalawang tinukoy dyan. May tinukoy sa tanyo, sa unahan, walang dulis o kunabot. Kanda sila sa isada, naging banal at walang katintakan. Sabi ko sa inyo kanina, meron na takso ng dalawa, wala kang nakikita katintakan. Banal ng banal sila. Banal. Hindi sila umiinom na anak, hindi sila seminaryo, hindi na sila nagpapalitan na nakasala. Sunod-sunod sila kasalanan sa katawan. Sila ay banal at wala katintakan. Pero, yung kanya-kanya naman ay sunod-sunod ng dulis o kunabot. O, sayakan natin. Nalalawan natin. Utang ang iglesia ay naiharap sa kanyang sarili na naluwalhati na walang dulis o kunabot. Ano ang sinusukoy yan? Wala kang kunabot sa aral. Pagdating sa doktrina at aral, hindi ka kayang tintakan. Pagdating sa tanlakan, hindi ka kayang tintakan. Na ikaw ay hindi nakikipag-ayo-ayo lang, nakikiayon-ayon. Ngayon, nasa kanan ng takso na yun. Ngayon, nakikilala sila ng takso. Ngayon, nakikita natin. Ngayon, nasasakaw sa sakilatan. Ngayon, takso sila, nasasakilala ng takso at nananawa. Pero pagdating sa ministry, ginagawan hanap buhay ang salita nito. At dahil sa kanyang nahanay ng sakilatan, sabi sa Efeso 5:5, kaya nagagawa nila ang nakipag-right on, nakipag-asawa, espiritual, sa nakakaisang araw at doktrina. Tunong-tuno sila na karulihan ng takikiasin. Dahil ka natin Efeso. Efeso 5 ang talata 5. Dahil ka natin. Ano ka dito? Talata 5?
sapagkat talaktas ninyong lubos na sinuman na takiasin o nahanay o napain. Ang tanong, ano ang tinutukoy ni Sancho dyan? Ang tinutukoy na ni Sancho ay na taon na kakalusutan na sila ay nakikiasin, nakikipag-asawa sa hindi na asawa? Yun ba ang tinutukoy ni Sancho? Hindi. Ang tinutukoy na saan na nagsasawa yan. Napatuloy niyo? Nagtatakilala Kristiyano. Nagtatakilala sila ay nakatandakan niya. Pero sila ay nakikiasin. Kasi nakakaisa na araw. Sa kanya okay lang. Ang nakalaga, kikilalanin mo sila. Hindi nakalaga sa kanya ang araw. Ang importante ay ikaw. Kasi bakit? Kasi ikaw ang tantanganin. Sa kanya itinatayo na kaharian. Kapag lumalaki ang kaharian na pera, lumalaki ang ipan. Dumadami ang offering, dumadami ang type, dumadami ang supporter. Kaya hindi sila tatayo sa kanisanan nyo. Kasi ang hanap nila ay panati. Ang isang tao na nahanay ang puso, nahanay ang nasi. Ang tinutukoy ay sa takilasan. Wala kang nakikitan kanilisan na kanya-kanila. Tuloy-tuloy yan na kanilisan. Nakikiayon yan sa kahit anong naging araw. Nakikita na kahit nangyayari ang araw. Nangyayari, nakikita natin. Ang dami kantlete. Nakikiright ko yan. Tutunta nito sa isang kantlete, nalitas noon. Kahit alam nila, hindi na sila nakakaisa. Wala silang direksyon ng pananampalataya. Kaya kapatid, hindi lahat na nagtatakilalan na pastor o ng Diyos ang dapat nilang paniwalaan. Kung minsan kung anong tayo itinatakwil at sinisiraan ng karamihan, lalo na nagtatakilalan na kasanda sa Diyos, sinisiraan ito na kapatid na ito na naniniit. O isang grupo na sunatayo sa katotohanan, sinisiraan sila patala ang totoo. Patuloy na nakataya. Na ang totoo ako, kahit minsan na hihimulay ko sa kanila, kahit minsan, hindi ko kailanman inisip na sila nakita ko ang kanyang tandakan. Ano ni Judas? Sa Judas 1:4. Napakalalim ng kaya na yun. Napakalalim ng kantahan. Pero kantahan natin. Ang isang, Sancho, nakaroon ng tayo isang tayoon. Isang pananampalataya. At isang bautismo. Hanapin natin yan. Lalo sa nangyayari. Hanapin natin kung sino ang sulatayo na ganun ang ulit ng pananampalataya. Kung ikaw ngayon ay nakikinig at nanonood, at nasa ng kanyang mensahe, at kung nakikita mo ang iyong pastor, na kung sino-sino ang inaasawa, nanoon niya yan, kasi nasasahan na ka dyan. Hanapin nun na isang grupo, na sila ay talagang nananalang sa araw. Sa doktrina, at hindi ko tuturuan na ikaw ay nakasanaluha kung saan na iniiyasan ka. Sinasahalagahan ang iyong kanunwa. Yan ang natutunan niya ng Diyos. Sinasaalalahan ka, sinadalaan ka, na ito na tao na to ay nagdalaan niya. Waka yun.
susunod. Okay. Juntas o nakwatro? Ano kasi? Juntas o nakwatro? Talasan 3. Para nakita natin. Talasan 3. Ngayon nila nakaro. Ayan. Ano? Nakita na kung sa'yo. Ayan. Okay, ano sinasin? Ngayon nila nakaro. Samantalang ako'y tutuon. Nasisika ng tangkula sa inyo. Tangkuro sa kalintasan natin lahat ay natilitan akong sulunan sa inyo na inaaralan kayo na itanyadan na sikat dahil sa pananampalataya na ibigay ng minsan at ng takinan ng panayadanan. Ano kami? Nakitanyadan kayo. Hindi, nakikita natin. Nakakana sila. Hindi, wala na. Kapag ikaw ay tumatayo sa kanita ng Diyos, ikaw ay aakusahan na wala ka kasana. Kasi sila, nakakanti-kanti. Kana sila. At nakakantilaan. Ikaw, na tumatayo sa katotohanan, ikaw saan tatalasakin na wala ka sana, wala ka ano. Ano kasi ang Pastor Jose? Ano kasi? Sulunan sa inyo na inaaralan kayon na itanyadan na sikat dahil sa pananampalataya. Karamihan ng takso na yun. Ang dami na kikilala ng nananaran. Hindi na sila natuturo ng dalaan eh. Lahat sa kanya ay totoo. Lahat nakakaipa. Nakakana sila. Nakakaipa sila hindi sa dahil sa panikanan. Ano pa? Tingnan natin. Ayun, nakikita sa niyo. Okay, talata 4. Tingnan natin. Anong sinagawa nila? Talata 4. Sapagkat may ilang tao na sitasok ng lihim. Naon na niya itinalaga ng una pa sa kahatulan ito. Naya di danar. Ayan. Ano yung sinusuko ng di danar? Ayan. Ano yung sinusuko yan? Naya di danar. Ang sinusuko yan, kanina sinaliwan ako, danar sila sa katawan. Wala ko naisintinta. Pero pagdating sa araw, sa doktrina, hindi sila nalinis. Hindi sila nalinis, hindi sila danar sa harapan ano. Pero, wala ko naisintinta sa kanila, pagdating sa panluluhay. Tatalunin ka sa naayos ay kasuotan, naayos ang kanyang tanyakan. Sincero sila. Sa katawan, sila ay talagang danar na danar. Walang naisintinta. Pero, doon sa kanilang kaluluwa ay sila ay hindi danar. Ngayon sinusuko ni Judas, hindi danar. Tunasok sila sa isang ministry, tunasok sila, pero ang talagang tusok nila, hindi talaga nilalakan sa doktrina. Hindi sila nilalakan sa aral. Nakikiayon lang sila dahil sa kanilang nais na kasinhawahan sa buhay. Hindi sila nalakan ng ayon sa salita sa salita. Hindi sila nalakan. Kasi sila ay itinalaga sa kahatulan. Marami sila nahisikaya. Kasi bakit? Itong nahisikaya sila ay wala din spiritual eye. Ang nakikita na nila ay nasa kasait ng taon ito. Napanlalakaki, tunutuno sa tao, lahat anak na nakilala, itatayuan ng sindahan. Ang nakikita nila ay nalaalher. Halos una na ay sandahin. Na ang isip nila, yun ang tunay na isinunok. Ang isip nila, yun ang totoong natanda sa Diyos. Pero yung nataon iyon ay hindi gano'n.
Hindi sinasala sa kaluluwa. Ano sinalasin? Sapagkat may ilang taon nagsitakot ng lihim. Ano yun? Ano ang tinutukoy ng ilang tao? Ang tinutukoy ng ilang tao na yan, ito ay na-influensya ng dating. Pumasok sila kanila na nandahuli sila ay kikilalanin na karamihan. Pero hahatakin nila ang tao sa punta infierno. Hahatakin nila ang tao kung saan nila nais nahin. At ang tao naman na nakasalanhan din sa kahatulan, nasisundan sa kanila. Nasisundan sa kanila. Kasi bakit? Kaya tanong sila, lukal sa natin. Uhaw sa tema. Hindi sila tatayo sa kanisalan. Sapagkat may ilang tao na sitakot ng lihim. Laon na itinalaga ng una sa kahatulan ito. Na hindi gana. Ito na tinalita ng kalibutan at biyaya ng ating Diyos. Ayan. Ano sinusukoy nito? Kalibutan. Yan. Ano yan? Ang sinusukoy yan, para maunawaan natin, sa kanitara, ay isang lalaki na tuktok na kalibutan. At ito ay nakakita ng nanandang babae, nakikita na sa kanya yun. Wow! Ang ganda sa siya. Ang nakita niya, wow! Ang ganda. Meron siyang sa kanya katawan ay isang ulit na kalibutan. Pero ang tinutukoy ng apostol dito, hindi ito kanitara. Ito ay espiritual. Ano tinutukoy niya? Ano sinasin? Na pinalitan ng kalibutan at biyaya ng ating Diyos. Okay, para maunawaan natin. Alam niyo, nakakayasin sa nakiyaso. Lalo sa kansilento. Marami kang nakikita dyan na babae nakatayo. Kung doon na marami sa isang banko, sa Indonesia, sa Indonesia. Nakalimutan na kung Indonesia. Meron doon, may kalagaihan. Ano na nakakakanda na kayo. Ang iipin na suot, kita na yung suso, kita na yung katawan. Ang isang dadain, tulong-tulo, na kahanayan. Kahit ano isura nyo, tatatulan ka. Nakanero kang pera. Talatandaan nyo na isa kang tuktok. Isang nadadaan nito na ikaw ay bayaran. Isang dadain na bayaran. Ang isang dadain na bayaran, kahit ikaw ay tayasos, kahit ikaw ay naitin, kahit anong isura nyo, at nakita niya na ikaw ay natera, tatatulan ka. Ganyan ang talatandaan na isang nalison o lahat. Sa spiritual, ganyan din. Walang nakakainda. Ang isang pastor o nanhalawa ng nalison ay isang lahanan. At nakita niya ang isang pastor na nayaman at natera. Kahit anong doktrina niya, tatatulan. Kahit ang doktrina niyo, kahit ang doktrina niyo, yung dalawang Diyos, tatatulan. Kahit ang araw niyo, tatlong Diyos, tatatulan. Bakit? Ang hinahanap na ay pera. Spiritual. Kaya hindi ko noon isang doktor ay sila ay walang Diyos, hindi inaanak ay sila ay naninasara sa inyo. Sa tao, naninasara. Pero pagdating ng Diyos, ay naya, tuk-tuk sa harapan ng Diyos. Naya, nadadaan nito. Naya, bayaran. Naya, bayaran. Ang isang tao ng bayaran, ay isang dadain na nahanay, bayaran, wala kakontentuhan na. Kahit ilang lalaki, kakayanin niya, kahit ata sa isang dami, kakayanin niya. Walang kakontentuhan. Ganun din ang doktor. Tayo ko sa sasanayan.
Kasi nakakala nyo hindi totoo sa nakwento ko. O, tingnan natin. Pasakita ko sa'yo. Kanda nyo na. At nandiyo na, ang ano. Tingnan nyo lang. Sa España, kakanda nyo lang po. At nandiyo na kanya yung ating yung ating constitution. Sa España, kung kwenta ko ito ang content. Ano yung dito? Okay, España, kung kwenta ko ang talata ay talata 11. Ang content ay ganito. Nalaya sa kikita ko. Oo, ang nayaaso ay natatakam. Ayun, nakasaya ko. Mukha nyo. España, kung kwenta ko ay España, kung kwenta ko ano yung España, kung kwenta ko oo, ang naato ay nakupanan ay wala ay nalato. Ayun. Kan puno nakakalimutan ko. Hindi yung tayo. Sa kung ano dala. Nakita ko. Yan, puno ng ulan. Ganyan po kayo sa kaya kasi pinaparalan ko ganyan po. Nakaya kung nakita niyo ko. Ganyan tayo ng pasaya. Isang outlet yung nakayanin, kahit po ay nandiyan na outlet. Yan. Sekapan kataha Jalanan al-jaya Tahililu heko Wala na akong hulela Nakalimuot na akong luhay Ngayon ay wala na Dahil ikaw ako ay binalalo